Amen! Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen! Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. At salamat po sa Panginoong Jesus dahil kahit man po tayo po ay may pinagdadaanang mga bagyo o kalamidad at pagsubok ay nananatili pa rin na tayo magpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Amen. At dahil alam natin, ang Diyos natin ay makapangyarihan. Siya ang tutulong sa anumang problema na kinakaharap natin, lalo na po in the physical calamities at lalong higit sa ating mga nararanasan sa ating mga buhay. Kaya purihin natin ang Panginoon at sambahin dahil siya lamang ang totoong kanlungan, siya lamang ang totoong sandigan at siya lamang ang Diyos natin na kayang magpakalma ng lahat ng ating mga bagyong nararanasan sa buhay. Ito man ay physical, ito man ay spiritual, napakabuti ng Panginoon. Amen po ba? Kaya sa araw na ito, ating pupurihin ang Panginoon. Salamat dahil ang Panginoon ang siyang nagdadala sa ating lahat dito po sa bahay-sambahay. Purihin po natin siya, sampahin natin siya sa espiritu at katotohanan at lalong higit yung mga puso po natin ay ilapat natin sa ating Panginoon at magpuri po tayo. At bagamat meron nga pong mga bagyong dumating sa ating buhay, ay nariyan po palagi ang Panginoon upang magbigay sa atin ng panibagong sigla. Nariyan ang Panginoon upang tayo ay palakasin, hindi lamang pisikal, kundi pati ang ating espiritual. Kaya sa araw pong ito, kahit man nga po walang kuryente, wala pong ang ibang mga bahay, walang tubig o anumang internet connection, napakabuti po ng Panginoon dahil tayo ay ligtas, dahil tayo ay nangingingatan, dahil tayo ay kanyang pinagkatsanan sa lahat ng oras. At napakabuti po ng Panginoon dahil tayo gumising ngayong umaga. Amen po ba? Amen. At sa araw na ito, ating pinagdadalangin din sa ating Panginoon ang lahat ng taong nasalanta ng bagyo. Ang lahat ng ating pamilya na talagang naranasan din po ang ganitong bagyo sa ating mga buhay. Kaya sa araw pong ito, patuloy na tayo po'y pumikit at manalangin po sa ating Panginoon. Hallelujah! Pinupuri ka, O Diyos. Pinapasalamatan mo. Sinasamba ang iyong kataas-taasang pangalan, Panginoon. Tunay na napakabuti mo, O Diyos. Ikaw ang Diyos namin na makapangyarihan sa lahat ng Diyos. Ikaw ang Diyos na saklolo ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na kanlungan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na aming sandigan. Tunay nga na sabi sa Psalm 46, Panginoon, Ikaw ang Diyos na aming malalapitan. Ikaw ang nagpapatigil ng lahat, Panginoon. Na sa pag-unat ng iyong kamay, O Lord, inuutusan mo ang lahat ng iyong mga nalikha na tumigil, Panginoon. Ito man ay alon, Panginoon. Ito man ay bagyo, Panginoon, ay kaya mong patigilin, Panginoon. Na kami po ay patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Kami ay lumapit sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin na may ginagawa ka sa aming mga buhay. Yes, Lord God. May mensahe ka sa bagyong ito, Panginoon. Kaya Lord, nawa po makita naming lahat kung anong message mo sa buhay namin, Panginoon. Lalong higit sa mga nangyayari sa mundo, O Lord. Tunay nga na ito ay sign, Panginoon, na ikaw ay unti-unti nang paparating, O Diyos. Amen. Kaya Lord, sa araw na ito, kaugnayin mo ang aming mga puso, O Diyos, na malaman namin ang nais mo para sa amin, O Diyos. Lalong higit, Panginoon, sa iyong salita, O God, na ito'y maging kalakasan namin, na ikaw, O Diyos, ay maunawaan namin sa lahat ng oras, Panginoon. Na ikaw, Panginoon, ay patuloy naming purihin sa gitna ng mga ganitong pangyayari, O Diyos. Na kami ay magtiwala sa iyo na ikaw ang gagawa ng mga bagay na hindi namin kayang gawin, Panginoon. Na sa aming mga buhay ito man ay imposible, pero sa iyo, Panginoon, basta't lumapit kami, ito ay magiging posible, O Diyos. Kaya Lord, sa araw na ito, guide us all, Panginoon. Salamat sa buhay ng bawat isang naririto, Panginoon, na iyong kinaugnay, O Diyos, kaya hindi ng mga kapatid namin, Panginoon, na nasalanta ng bagyo, Panginoon. Alam mo ang kanilang nararanasan, Panginoon. Alam mo ang kanilang nararamdaman. Kaya Lord, we pray, O Lord, kayong siyang kumilos sa kanila, Panginoon. Katagpuin niyo ang kanilang mga puso, O Diyos, na sila'y lumapit sa iyo, Panginoon, sa ganitong pangyayari, O God. Na Lord, itong mensahe na aming madidinig, matutunan namin na lumapit sa inyo, Panginoon. Matutunan namin na maunawaan kung sino ka, O Diyos.
sa kabila ng lahat ng bagyo at pagsubok ng aming buhay, Panginoon. Lord, alam namin na may tinuturo ka sa bawat isa sa amin. Kaya nawa po, ito po ay maunawaan namin, O Diyos. Ito po ay maunawaan ng aming mga puso at isipan. Hindi po kami magalit sa iyo, kundi kami po ay magpuri pa sa iyo, Panginoon. Dahil kami iyong iningatan at prinoteksyonan, Panginoon. Lord, we pray, O Lord, ngayong umagang ito, na kami ay maging bukas ang puso at isipan, na purihin ka, sambahin ka, sa espiritu at katotohanan sa kabila ng lahat, Panginoon. Lord, ang lahat ng tatayo, Panginoon, kayo ang siyang kikilos at ang iyong espiritu, Panginoon. Ikaw ang siyang mismong makilala ng bawat isa. Ikaw ang maparangalan sa bawat isang buhay na tatayo dito, Panginoon. Ikaw ang maitaas, O Lord. Hallelujah. At sa umagang ito, Panginoon, bagamat meron nga po kaming nararanasan physically and spiritually, Panginoon, gayon din po ang physical na kalamidad, O Diyos, we pray na magkaroon po kami sa aming mga puso ng sigla, na purihin ka, sambahin ka, at pasalamatan ka sa lahat ng bagay na ito, Panginoon. Dahil alam namin na ikaw ang may likha ng langit at lupa. Ikaw ang may likha ng sanlibutan ito. At ikaw ang nakakaalam sa lahat ng bagay, Panginoon. Kaya sa araw na ito, we declare, O Lord, the victory that you will move upon this place, Panginoon. Na sa kabila ng lahat, ikaw ang aming Diyos na pagkakatiwalaan. Kaya sa araw pong ito, purihin ka, pasalamatan ka, sambahin ka, sa pangalan ng iyong bugtong ng anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen po. At sa araw po ito, inaanyayahan po ang ating pong dance ministry upang sayawin po ang panibagong sigla. Hallelujah. Kapurihan niyo, Panginoon. Mahihintay na may tagumpay pagkat pag-asa ko'y nasa iyo. Tulad ng agila'y pag-iilan lang na may panibagong sigla. Ako ay agilang pag-iilan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang aming na nagtutulak sa amin. Bago lumayo na nagagawin, suriin ka. Sa amin,
natin purihin at sambahin po ang Panginoon. Ngayon po ay aawit po tayo ng ikaw at ako at tayo po ay iikot sa ating mga kapatiran. Kaya tayo'y narito, nais
Diyos, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa buhay namin, Lord, sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng aming buhay, Lord. Sa anumang sitwasyon ng buhay na aming pinagdaraanan, Lord, Diyos ka sa amin, Panginoon. Sa bawat oras, sa bawat araw, Panginoon, Lord, hindi mo kami iniwan, pinabayaan, Panginoon Diyos. Kaya, Lord, patuloy kami lalapit sa presensya mo, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, sa kabila po ng lahat ng kawalan, Panginoon, sa paligid po namin, O Diyos, ay patuloy namin, Lord God, na ikaw ay sasambahin, Panginoon, at pupurihin, Panginoon. Lord, sa kabila ng kahinaan, Panginoon, ng aming mga katawan, O Diyos, ay patuloy na kayo nagbibigay kalakasan, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Maraming salamat po, O Diyos, patuloy namin maranasan ang presensya mo, Lord, sa araw mo ito, Panginoon. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoon. Sa mundo, ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, mananampapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Tunay nga, Panginoon. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon,
kabila po ng dilim na aming pong naranasan dahil sa bagyo, O Diyos, Lord, patuloy na ang liwanag mo, Panginoon, ang nagbibigay sa amin, Panginoon. Magliwanag ka, Lord, sa aming buhay, Panginoon, sa lahat ng panahon, O Diyos. Kami ay patuloy na nagpapasalamat, Lord, na Ikaw ay palagi nandyan, Panginoon, para sa amin, Lord. Hindi mo pinaranas sa amin, Panginoon, na kami mag-isa, O Diyos. Dahil nandito ka, Panginoon. Nandito ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, Lord. Sambahin ka, Panginoon. Hallelujah. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay kumisan. Ang puso ko'y tinutulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay kumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pasamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luglugan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pasamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Nais ko lang pong ibahagi sa sabi rin po sa ito kay ating kong sa inaawit sa Lamentation or Panaghoy chapter 3 verse 22 to 23. That the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Tunay nga po na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagmamali sa atin. Ang katapatan niya ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa. Bawat umaga. Katapatan niya ay dakila. At ito naman po sa Psalms 145, verse 17 to 20. The Lord is righteous in all His ways, and faithful in all He does. The Lord is near to all who call on Him, in truth. He fulfills the desires of those who fear Him. He hears their cry and saves them. The Lord watches over all who love Him, but all the wicked He will destroy. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa.
Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sino mang taong pagtawag sa kanya ay tapat at totoo. Yung kailangan yung mga taong may takot sa kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Yung umiibig sa kanya ng lubos ay iniingatan. Ngunit ang masama, wawasakin niya, walang mabubuhay. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti sa ating lahat. Sa ating mga panalangin, lalo na tayo ay lumalapit sa Kanya na tapat at totoo. Kaya tayo po ay dumulog sa ating panalangin para sa ating bansa, sa ating church, kasi iba pa natin mga concern. Tayo po ay dumulog sa presensya ng Panginoon. Mapagpala namin Diyos, our Almighty God, we praise and thank you for your love and goodness sa bawat isa sa amin, Lord. Ikaw ang Diyos na aming sandigan sa oras ng pangangailangan. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy kami samahan ng inyong banal na Espiritu, maranasan ang inyong presensya, at tunay, O Diyos, na kami humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. At kami, Panginoon, ipakalinisin ng iyong banal na dugo. Salamat, O Diyos, sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Panginoon, dinudulog po namin sa inyo ang aming mahal na bansang Pilipinas. Sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy kaming humihingi ng inyong kaawaan at habag, O Diyos. Tulungan niyo po, Panginoon, ang aming bansa sa mga nasalanta po ng bagyo, lalo na po ang mga lugar na hanggang ngayon ay apektado. Katulad po ng lugar ng Bicol at ng iba pang mga lugar, O Diyos, na maraming nasawi, Panginoon. Tulungan niyo po, O Lord, at pagkalooban sila ng kalakasan. At nawa po ang mga iba pang nangangailangan ng pag-rescue, ng tulong, ay maabot po, Panginoon. Ng tulong pinansyal, lalong higit sa mga medical. Ganon din po, O Diyos, ang aming Pangulo na si Bongbong Marcos. Gabayan niyo po siya, patuloy na bigyan ng karunungan kung paano muli babangon ang aming bansa. Tulungan niyo po ang kanyang administrasyon. Sila ay magtulungan, magkaisa, upang may sakatuparan kung paano tutulungan ang aming mga mamamayan na sobrang naapektuhan. Ang mga DPWH, Panginoon, na nagsasaayos pa ngayon sa mga daan, O Diyos, ang mga nagsasaayos ng kuryente, mga internet, O Diyos, gabayan niyo po sila. Ganon din po, O Diyos, ang mga hindi pa naaabot ng tulong, Panginoon, magkaroon po, Panginoon, ng kaparaanan, O Diyos, at unti-unti na po humupa ang mga baha upang maabot po ng tulong, O Diyos. Gabayan niyo po, Panginoon, ang mga taong ito, O Diyos, na nagdadala ng mga tulong. At salamat po, O Diyos, na aming Pangulo at ang iba pang may katungkulan ay inuuna ang aming mamamayan. Salamat po, O Diyos. Tunay nga, Panginoon, na hindi man namin maunawaan, O Diyos, ang mga nangyayari, Panginoon. Alam namin, O Diyos, na ikaw po, Panginoon, ay may layunin po, Panginoon, sa bawat isa sa buhay ng mga tao naririto, O Diyos. Nawa po, O Diyos, patuloy kami magkaroon ng takot sa iyo. Kaming lahat, O Diyos, ay magkaroon po ng hangarin, pawang kabutihan, Panginoon, para sa kalulugod mo, O Diyos. Ganon din, O Diyos, patuloy na magkaroon ng solusyon sa kahirapan, Panginoon, at sa mga ibang kapiwalian sa pamahalaan na nangyayari. Patuloy din po, Panginoon, kami umaasa sa usapin pa rin sa West Philippine Sea, Panginoon. Hindi kami nawawala ng pag-asa na makakamit namin ang hustisya, Panginoon, ang katagumpayan. Mangyari, Panginoon, ng kapayapaan mo ang kumagitna sa China at sa bansa namin, O Diyos. Ganon din, Panginoon, dalangin din po namin ang aming mga proyekto sa aming church, Panginoon. The upcoming children's room and function area na nawa ito ay matapos na, Lord. Patuloy mo kami pagpalain ng mga anak mo upang kami magkaloob ng tulong at may pagpatuloy ang proyektong ito. Ito po, Panginoon, ay para sa mga batang nais na matuto, mag-aral, at nang sila po, Panginoon, ay mahubog ng maaga sa iyong mga salita. Sa aming mga pastor, Panginoon, sa kasalukuyan, Panginoon, na may sakit si Pastor Miguel at Ma'am Donna, Lord, hiling po namin ang iyong healing power upon them, Panginoon.
at sa iba pang mga pastors, mga nagtuturo, O Diyos, pagkaloob mo kagalingan sa kanila. Sa aming pastoral team, Panginoon, patuloy mo silang samahan sa mga ministry, O Lord. Patuloy mo silang ingatan. At Panginoon, patuloy mo din silang pagpalain sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Protection and good health po, Panginoon, sa kanila. At salamat din po sa buhay nila sa kabila ng kanilang kaabalahan sa kanilang mga trabaho. Sila po, Panginoon, ay patuloy na naglilingkod sa inyo. Patuloy silang nawa na magtiwala sa iyo. Patuloy mo silang pagpalain, Panginoon, sa bawat ministry nila, O Diyos. Ganon din, Lord, salamat din po sa worship team, sa pagmamahal nila sa ministry, sa pagtugtog at pag-awit. Patuloy na ikaw maghari sa kanilang buhay. Panatilihin ang unity and love sa bawat isa. We pray din, Lord, para sa mga youth, Lord. Gabayan mo sila. Patuloy na malayo sa tukso at maling gawain. Lead them by your Holy Spirit, O God, upang hindi maligaw ng landas. Mga youth, Panginoon, na dating dumatalo sa church, Lord, mangusap ka sa kanilang mga puso na patuloy sila makabalik sa iyong pananambahan. Yes, Lord. Makapagpatuloy po sila sa pag-aaral ng iyong salita. At nang ito ay matutunan nila tungo sa katuwiran. Yes. Sa amin po mga elders ng mga church, Lord, patuloy mo silang bigyan ng kalakasan at ng karagdagang buhay. Na Nanay Tana, Nanay Ilang, Nanay Lilia, Brother Pedring, O Diyos, at iba pa naming elders, O God. Patnubayan niyo po sila, Panginoon. At patuloy, Panginoon, na gamitin bilang prayer warriors ng aming church. Salamat po sa buhay nila. Dalangin din namin, O Diyos, ang aming kapatid na si Brother Obed. Yes, Ihanda niyo po siyang muli, Panginoon, Yes, Lord. sa pagbalik sa ospital sa November 4. Yes, Lord, naway maging maayos na ang lahat ng kanyang laboratory. Naway patuloy siya magtiwala sa iyong kapangyarihan. Dahil ikaw, O Diyos, ang nagdudulot ng nakagalingan at dahil ikaw ang din ang pag-asa, Panginoon. Naway mapagtagumpayan na yan, lahat ang takot at pag-alala. Maging maayos ang kanyang kondisyon. At salamat, O Lord, sa iyong mga biyaya sa kanyang pamilya, Panginoon, na pinagkakaloob mo. Yes, Lord. At nawa, Panginoon, ang kanyang operasyon ay maging tagumpay. Ngayon pa lang ay umaasa kami, Panginoon, sa iyong biyaya. Sa mga doktor, O Lord, na nurse na mag-aasikaso sa kanya, gabayan niyo po sila, Panginoon. At sa amin pong preacher today, Lord, si Brother Selby, Sister Jordy, gabayan niyo po siya, Panginoon. Basbasan niyo po ang bawat salita na aming maririnig. Yes. Let your spirit be with us, O Lord, Yes. upang maunawaan po ang iyong mga salita na nais mong iparating. Na siya pong tanglaw sa aming buhay. Yes. Mangyari lagi ang kalooban mo sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin na may pasalamat at buong pusong pagtitiwala sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon na bagamat tayo po ay walang kuryente, tayo po ay malayang nakakapagpuri sa ating Panginoon. Amen? So welcome din sa ating mga bagong attendees, sa mga bata. Ayan, kina Mark, sa magkapatid. Nakita ko sila, naglalakad dito, si Mile. So sabi ko, pasok kayo dito sa church para makapakinig kayo ng Word of God. Every Sunday, sana makita namin kayo dito palagi. So, ayun, ang ating pong Sunday service ay nagaganap every 9:30 to 11:30 in the morning. So, ang call time po natin talaga ay 9 o'clock. Nakasanayan na po natin, 9:30 dapat nandito. Pero mas maganda po, makakasanayan na natin na 9 o'clock pa lang nandito na po tayo para maaga po tayong makapagsimula ng ating Sunday service. So, ganun din po, ugaliin po nating umattend ng ating praise and worship. Kasi, kaya po tayo sumisimba para po umawit at magpuri sa ating Panginoon. Hindi lang tayo makikinig ng Word of God, but also tayo po ay aawit at magpupuri sa ating Panginoon. So ganun po ay ini-encourage ko po kayo kung sino man po sa inyo ang may talento pa rin sa larangan ng musika at talagang tinatawag ng Panginoon na maglingkod sa Kanya sa pamamaraan po ng pag-awit at pagtugtog ay welcome po sa worship team. At ganoon din po, patuloy po tayong nagsasagawa ng ating mga Bible study na ngayon pong week na to, I think ngayong week pong ito ay matatapos muna dahil ang pastoral team po ay magfo-focus muna sa darating na AGR. At ang ating pong pastoral team ngayon ay inuumpisahan na po ang mga plano na gaganapin po sa AGR. At ang ating pong mga discipleship, ito po, bagamat natapos ang ating Bible study, ang ating namang discipleship ay patuloy pa rin po na ini-encourage na huwag po tayong tumigil.
At ngayon po ay nalalapit na ang ating EGR this coming November 8 at 9. November 16 to 17. Sabado at Linggo po iyon. Kaya yung mga discipleship leaders po, sige po, i-push po natin ang ating mga inaalagaan na sila po ay maka-attend ng ating discipleship para pagdating po nila ng part ng EGR doon po sa part 2, makasama po sila. So, i-encourage po natin sila. At sa mga discipleship leader, encourage ko lang po kayo na tayo po ang maghanap sa ating mga i-disciple. Kagaya po ng Panginoong Hesus, siya po ay intentional sa paghahanap sa kanyang mga ididisipulo. So, dapat tayo po, ng mga discipleship leader, huwag po tayong mahiyang lumapit sa kanila. Amen? Amen. So, ganun din po, ang pastoral team naman po, para palaguin po ang ating discipleship, ay atin po kami ng discipleship training program sa Tanay Rizal this coming November 8 at 9. So, patuloy po nating ipanalangin ang gawain ito para patuloy po tayong gamitin at maging example sa discipleship program po na pinungunahan po ni Pastor Miguel. At ganoon din po, patuloy din po nating ipanalangin ang ating children's room na patuloy nating ginagawa dito sa likod. At sana po muling may hipuin ng Panginoon na ito po ay matapos na sa lalong madaling panahon. Para po ang ating mga kabataan, ang ating mga toddlers ay maka-attend na rin po. Ngayon po ay dadako po tayo sa ating tithes and offering. So pinapaalala po sa bawat isa na sa pagbibigay po ng ating ikapo, hindi lamang ito paghingi at pag-iisip ng biyayang ibabalik sa atin ng Panginoon, kundi ito po ay nagpapakita ng taos-pusong pasasalamat at pagtitiwala sa Panginoon. Sabi po sa Malakay chapter 3 verse 10, dalhin ninyo ang buong buo ang inyong ikasampung bahagi ng tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan ng aking tahanan. Subukin ninyo ang mga bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Amen. Kaya sa ating pong handog, sa ating pong mga ikapo, ibigay po natin ng taos puso, buong buo ang ating mga kaperahan, ang ating mga handog sa ating Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9 verse 17, ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang sapagkat iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. So tayo po ay magagalak na magbibigay sa ating Panginoon upang matugunan po ang pangangailangan ng ating bahay-sambahan. So mga kapatid, ngayon pa lang po ini-encourage ko na po kayo na magbigay po tayo. Nararapat lamang po na maging masaya tayong magbigay at nakangiti at walang galit sa ating mga labi. Dahil kahit anong kalagay natin, kahit po tayo nasa lanta ng bagyo, hindi pa rin po tayo titigil na magpasalamat gamit po ang ating mga ikapo. Alam natin na ang Diyos ay tapat na magbibigay at magbabalik ng pangangailangan po natin. So naniniwala po ba kayo ng ating Diyos, ang ating hari ay mayaman? Amen. Kung naniniwala po kayo na mayaman ang ating hari, ang ating Diyos, naniniwala din po ako na ang hari natin, ang Panginoong Hesus, kailanman hindi niya pababayaan ang kanyang kingdom. Amen. At tayo po ang kingdom ng Panginoon dito sa lupa. Kailanman ay hindi niya pababayaan ang kanyang kaharian at tayo pong lahat ay magbabalik ng pasasalamat sa ating mga ikapo. Kaya po, maging generous din po tayo sa pagbibigay dahil tapat ng Diyos na magbabalik ng biyaya sa atin. As God continue to bless us, also we are able to bless others. Kaya ihanda na po natin ang ating mga ikapo bilang handog sa ating Panginoon. Give thanks to
Kung sasaktan ba? Wala. Pinutin mo na lang. Pinutin mo na lang. Sige. Dito na lang. Ayan, good morning po sa bawat isa. Morning! Nitong mga nagdaang araw po, ang buong Batangas po ay nagalanta sa hagupit ng Bagyong Christine. Sa 25 years po ng pamumuhay ko po dito sa Balayan, ay ngayon ko lang po nasaksihan ang ganito kalakas na bagyo. So, sino po sa atin ang nakaranas matakot noong nagdaang bagyo? Taas po ang kamay. Amen po. Sino po ang nag-worry sa lagay ng mga tahanan nila, sa mga nasasalimpad pong bubong? Sino po ang kinabahan sa kalagayan ng mahal nila sa buhay? So, isa na po ako doon sa kinakabahan dahil hindi ko na din po makontak ang nanay ko na nasa dalig kasi nasa Durungaw po ako. Siguro po lahat po tayo ay nagpanik at natakot. Siguro po lahat tayo ay nakaramdam ng pangamba at hindi alam kung paano gagawin na kumalma. Kung iisipin po natin, yung word na calmness and storm ay very contradicting. Kung tutuusin po, hindi natin siya pwedeng i-relate sa isa't isa dahil nga magkabaligtaran sila. So, kung mapapansin po natin, ang title po natin ngayon is Calmness Amidst Storm. Para po yung kapareho lang din ng Serenity over Chaos. Parang ganon. Ngunit, bakit nga po ba tayo kakalma sa kalagitnaan ng bagyo? So, tayo po makipagbukas sa Mark chapter 4, verse 35 to 41. Ulitin ko po, Mark chapter 4, verse 35 to 41. Pinatigil ni Jesus ang bagyo. Kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malalaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tigil! At sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Natakot sila ng labis at namangha. Sinabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa kanya. Tayo pong sandaling manalangin. Ang naming Diyos na nasa langit, purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Salamat po sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat, Lord, sa kalakasan, Panginoon, na kami po ay nakakapagpuri sa iyo sa kabila, Lord, ng bagyo, sa kabila, Panginoon, ng kawalan ng signal at kuryente, Lord. Kayo ang nagdadala sa amin sa bahay-sambahan upang ikaw ay mapapurihan. Panginoon, sa pagkakataon po ito, ihanda niyo po ang puso at isip ng bawat isa sa amin. Nawa, Lord, lahat kami ay matuto, lahat kami ay ma-remind, Panginoon, na ikaw ang magkakaloob sa amin ng calmness sa kabila, Panginoon, ng bagyo, sa kabila, Lord, ng init ng panahon ng banas, Panginoon, ikaw ang magbibigay ng comfort sa bawat isa sa amin. Walang makapipigil sa amin na pag-usapan ka, papurihan ka, parangalan ka, aming Ama. Ako pong inyong lingkod na ginamit mo ngayong araw, Panginoon, dalangin ko po ang pagsama niyo po sa akin. Anoint me with your Holy Spirit, O Lord, maipahayag ang iyong salita ng may katapangan, Panginoon, ng may power, or Lord, Panginoon, at ng may puso, Panginoon, na nagmumula sa iyo, O Diyos. Ang lahat ng ito po, Panginoon, ay tinataas namin sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So muli po, magtatanong po ako, sino po dito ang mga OA? Lahat po siguro tayo ay mga OA. Ano po? Kung mapapansin po natin,
dito po sa kwento sa Mark chapter 4 ay yung mga alagad po ng Panginoong Hesus ay nagpaka-OA din. Natakot po sila at nag-worry sa mga nangyayari, and in fact, sila po mismo ay nag-question sa Panginoon kung bakit parang walang ginagawa ang Lord. So, kung ganun din lang, sino nga ba naman sa atin na sa kalagitnaan ng bagyo, gagawin yung ginawa ng Panginoon na natulog lang. So, bakit nga ba tayo kakalma sa kalagitnaan ng bagyo? Meron po tayong 3 puntos. We can be calm because first, Jesus Himself is calm. Pangalawa po, Jesus can stop the storm and calm the waves. And pangatlo, Jesus leads us with comfort. So, dumako po tayo sa una nating puntos. Jesus Himself is calm. Sabi po sa verse 38, si Jesus ay natutulog noon sa may hulihan ng bangka. Nakikilig sa isang unay. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? May mga times po sa buhay natin na akala po natin ay pinapabayaan na tayo ng Panginoon. Feeling po natin ay hindi nakikita ng Panginoon yung mga pinagdadaanan natin. Akala po natin palagi, wala ng pag-asa. Kung iisipin po natin, bakit kaya palaging sa dagat nagaganap yung mga bagyo na pinagdadaanan nila kasama ang Panginoong Hesus? Basahin po natin yung John chapter 6 verse 16 to 21. Nang magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Kapernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Nang makasagwan na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig, papalapit sa bangka at sila ay natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, Huwag kayong matakot, ako ito. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Bakit po kaya palaging sa dagat? Dahil kapag sa dagat po, kung mapapansin po natin, sa dagat po ay very maalog. Wala pong stable na bagay na pwede kang tungtungan, kundi yung bangka lamang. Unlike kapag nasa lupa ka, tapos bigla kang makakaranas ng bagyo, pwede ka namang tumakbo, pwede ka namang lumikas, kasi matigas pa din naman yung tutungtungan mo. Kagaya na lamang po kapag nasa times tayo ng problema. Pwede ka ding tumakbo, pwede ka ding tumakas. Pero sa sitwasyon pong ito, inilagay sila ng Panginoon sa sitwasyon kung saan wala silang matatakbuhan at matutungtungan. Kaya naman, very hopeless yung mga alagad na nasa loob ng bangka. Kaya, nag-start na silang questionin ang Panginoong Jesus at magpanik. So, tinatanong nila, na Panginoon, ano ka ba naman? Kita mo namang bagyuhan na dito, tas natutulog ka lang. Pero, ano nga po ba ang ginawa ng Panginoong Jesus? Kung mapapansin po natin, ang ginagawa niya po is natutulog lang. Nakaranas na po ba kayo na mag-expect sa isang tao na tutulungan ka, pero kahit anong parinig mo, nagbibingi-bingihan lang? Halimbawa po, may mga experiences po ako nung bata po ako na kung yung kapag po nasa laruan, tapos may pagkain yung isang bata, may maririnig kang magsasabi, halimbawa, may binubuksan na chichirya, tapos narinig nung katabing bata na, uy, may chichirya. Sasabihin ng isa, paborito ko yan Ganon. Like ko po yung naririnig sa mga pamangkin ko, kinakalib. Tapos yung gagawin po ng kalaro, ilalayo yung pagkain. Tapos sasabihin naman nung pinaglayuan, damot. Parang sinabi ko naman na paborito ko, di pa ako inalok. Parang ganon. Minsan po ganito tayo kay Lord Sinasabi natin na, Lord, alam mo naman na kailangan ko, bakit di mo pa ibinibigay? Bakit nga ba ganon? Kasi alam ni Lord ang gagawin niya. Nagpapanik ka dyan, napakakalmang ng Panginoon mo. So, nung nakaraan ko, na-experience ko po siya first hand, bago yung bagyuhan, si Selvin po ay nahack ang cellphone. So, syempre, todo panik si girl, panik-panik. Ang tinawag pa ay isa ding OA, si Mason. Sabi talagang kami ni Trick siya excited pa. Ano kayong pinag-uusapan? Pag ang dalawang yun talaga, may pinag-uusapan tayo. Pag-uusapan din natin sila, ganun pa kami ni Trick siya.
Di tapos maya-maya, isa-isa kaming tinawag ni Sir Edwin. Para kaming nasa bahay ni Kuya, pinakatagal sa confession room. Georgie, halika. O di ako naman parang tumang-tuwa ba't? Yun, nabunot na ako. Tapos pag nandun kami sa may storage, naku, sis, naku, ang cellphone ko, talagang panik na panik. Ako naman, halip na ako'y maawa sa isa na paiyak na, ngumiti pa ako. Sabi ko, ako'y ngumiti pa kasi parang ako'y natatawa na si Sir Edwin sobrang panik. Itong isa naman na tinawag na akala'y sasaklaw lang, todo panic din. Kaya tapos, edi sabi ko, wait lang, huwag ka muna magpanik. Ang gawin mo, ganito, ganyan. Buksan mo ang Facebook mo, magpalit ka agad ng password sa lahat ng mo. Teka lang, paano ba? Jay, ikaw na, hindi ko talaga kaya. Siyempre, nandun siya sa sitwasyon kung saan hindi niya alam ang kanyang gagawin. Siyempre, magpapanik ka talaga. Bilang ako, na kisausaw lang naman din doon, di syempre, kalmado ko, hindi ako nakakaranas ng sitwasyon. Pero, dahil dun sa calmness nung isa, nasolusyon na namin yung problema. Kasi naman, sa sobrang pagkapanik, magbabayad na si Ineng. Itong isa, nangungutang na. Kasi nga, syempre, nagpapanik sila pareho. Hindi nagpa-function pareho yung mind nila. Kaya, kung mapapansin po natin, ganun din ng Lord. Sa kabila ng pagkapanik ng mga alagad niya, siya yung calm doon sa sitwasyon. Kasi kung lahat sila doon nagpapanik, ano na lang ang mangyayari, di ba? Sa tahanan may ganun din po tayo. Hindi pwedeng walang kahit isang miyembro sa tahanan natin na nonchalant. Hindi pwedeng wala tayong kahit isa sa tahanan natin na may Iverson na nagkakagulo na, nandun lang sa kwarto, pero minsan po yung mga ganong klase ng tao is sila yung nakakalutas ng problema. Kasi sila yung merong mind na panatag sila nakakapag-isip sila ng ayos. Kung mapapansin po natin, pag may hinahanap tayong kahit na, halimbawa, susi, charger, inuuna natin ang bibig natin. Inuuna natin maghanap pa sa pamamagitan ng, saan naman ang charger ka? Sino na naman lumikat ng charger ka? Pero nandyan lang naman pala, kayang-kaya mo naman makita. Ba't di mo makita? Kasi inuna mo yung pagpapanik. Yung isa na kalmado, siya nakakatulong sa'yo para masolusyonan mo yung problema. Ganon. Kailangan palagi sa buhay natin, merong isang calm. Hindi pwede na lahat tayo nagpapaka-OA. Hindi pwede na lahat tayo nagre-react sa sitwasyon. Dapat merong isa na habang ang lahat ay nagkakagulo, merong isang tahimik na nag-iisip kung paano susolusyonan yung problema. So, ganun po yung ginawa ng Panginoong Jesus. Sa kabila ng bagyo, sa kabila ng kaguluhan ng mga kasamahan niya, siya po yung isang natutulog. Siya po yung isang kalmado doon sa sitwasyon. At siya din naman ang nakalutas kung paano masusolusyonan yung sitwasyon. Isipin po natin, nasa kalagitnaan ng bagyo, nakakaya nating matulog. Ako nga po, nung time na bumabagyo na, nung si Christine ay umano na hindi ako makatulog, wala akong ginawa kundi, Ara, gising ka. Ganun ako na ganun, kasi naririnig ko po yung nung hangin, yung sipol ng hangin. Syempre, kinakabahan ako, hanggang sa nag-i-sleep paralysis na ako, binabangungot na ako, kung ano-ano nang nararanasan ko. Kasi nga, kinakabahan po ako Pero ang Panginoon, siya mismo ay kalma. Ang Diyos natin ay Diyos na hindi nagpapanik. Ang Diyos natin, alam niya kung ano ang ginagawa niya. Ang Diyos natin, hindi siya kayang gapiin ng kahit anumang bagyo. Amen. So, meron po ako ditong illustration, yung footprints in the sand. Footprints in the sand is a popular poem that reflects on the journey of life and God's presence during difficult times. There's this person who dreams that she is walking along a beach with the Lord. Habang naglalakad siya, napapansin niya na during good times, dalawa yung footprints na nakikita niya habang naglalakad siya sa sand. Pero, nung panahon na dumaranas siya ng mahirap na sitwasyon, iisa na lamang ang nakikita niyang footprint. So, syempre, kapag ganun, medyo, pag mag-isa ka na, medyo magpapanik ka na. So, feeling niya tuloy, mag-isa na lang siya. Kaya kinwestiyon niya ang Panginoon. Sabi niya, Lord, bakit kung kailan kailangan kita, saka mo naman ako iniwan? Kasi isa na lang yung footprint na nakikita ko. Sabi sa kanya ni Lord, anak, hindi kita iniwan. Kaya iisa na lamang ang nakikita mong footprint dahil during your difficult times, buhat kita. Bakit nga ba tayo matatakot kung ang Diyos na pinaniniwalaan mo ay kalmado at hindi man lamang natatakot?
Habang nagpapanik ka, ang Diyos gumagawa na ng paraan in your behalf. Bakit hindi ka magta-trust? Bakit ka matatakot? Put your trust in Jesus because He knows what He is doing. Amen. Kaya nga tinawag na Diyos eh. He has control over everything else. Lahat ng yan, kaya niyang kontrolin. Kaya wag mong apurahin ng Panginoon. Lord, ano na ba? Ano na? Asan ka na? Parang ginawa natin sa Battle-Like. Battle-Like, ano na? Kikilos ka ba? Diba? Ganun tayo kasing mga tao eh. Kapag nakakaramdam tayo ng inconvenience, kapag feeling natin mag-isa na tayo, kapag feeling natin napapag-iwanan na tayo, wala tayong ibang tinatanong, Lord, ba't ba ganito? Ano na ba? Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang nagiging reactive tayo sa mga nangyayari. Pwede naman tayo maging proactive. Pwede naman tayo maging kagaya ng Panginoong Jesus na maging kalmado, hinto muna, mag-isip muna. So, ganun po ang Panginoon. Kaya, kaya natin maging calm sa kabila ng bagyo because Jesus Himself is calm. Ang Diyos na sinasamba po natin ay kalmado, kaya kailangan naman din nating maging kalmado. Pangalawa po, Jesus can stop the storm and calm waves. Sabi po sa verse 39, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin, tigil, at sinabi sa lawa, tumahimik ka. Tumigil nga ang hangin at tumahimik ang lawa. Jesus has the authority over everything. He demonstrates His authority over nature. Kung mapapansin po natin, nitong mga nagdaang bagyo, sa dinami-dami po ng weather forecasters, sa dinami-rami ng politicians, ang kaya lang nilang gawin ay magbigay ng ayuda. Pero wala ni isa man sa kanila ang may kakayanang makapagpatigil ng bagyo. Wala kahit isa sa atin ang kaya makapagsabi kay Christine, tama na, walang kayang makapagganon. Nakita po natin kung paanong ang mayayaman at mahihirap ay nakaranas ng bagyong to. Nung nakikinig po ako ng balita sa Brigada News FM, may mga nagsasabi na may mga pera nga sila pero wala naman silang magawa dahil hindi sila makalabas at wala na silang mabibilhan ng pagkain dahil nagkakaubusan na. Kami po, naranasan din po namin sa Durungaw na talagang wala ni itlog ay wala kang mabibilhan dahil pinakyaw ng mga evacuees. Tapos hindi ka naman pwedeng pumunta ng Dali or Alpha Mart kasi napakalakas nga ng ulan. Baka pag may kwento ka na, pag lumabas ka mamaya kwento ka na, hindi ka na mapataptapan. Nilipad ka na talagang sa sobrang lakas po talaga ng hagupit na yon. So dito po makikita natin na hindi po pera ang makapagpapatigil sa circumstances ng buhay. Even po nung panahon ng taal, may nakita po ako, nagko-collect pa naman siya ng mga Nike shoes, wala. Sa kahit gano'ng karaming pera ang meron sila, pwede naman silang lumipad papuntang ibang bansa, hindi na rin nila kaya kasi hindi naman nila control yung mga nangyayari. Hindi rin po edukasyon or katayuan sa buhay dahil lahat po tayo ay apektado. Ang Diyos lamang po ang may kakayanan na makapagpatigil sa anuman ang hamon na pinagdadaanan natin. Siya lamang ang may kakayanan na makapagbigay ng comfort sa atin. Sabi po sa Psalm 107 verse 29, He stilled the storm to a whisper. The waves of the sea were hushed. Meron po ako dito ng illustration, the lighthouse keeper. Isipin po natin ang mga lighthouse keepers. Alam naman po natin siguro yung lighthouse. Ang may natrabaho po nila ay manatiling kalmado sa kabila ng bagyo upang magbigay ng guide sa mga manlalayag para kapag dumating na yung pagkakataon na hindi na alam ng mga manglalayag yung way, doon sila sa ilaw na nagmumula sa lighthouse magbe-base at yun ang tutulong sa kanila na makarating sa pampang ng ligtas. So yun po yung main reason kung bakit po meron tayong lighthouse. Kagaya na lamang po ng Panginoong Jesus. Siya po ang nagbibigay ng gabay sa atin sa gitna ng bagyo ng buhay. Amen. Family man yan, health problems, studies, financial problems, relationships, love life. Sabi po ng Panginoon, anak, I got you. Amen. Dadating ka talaga sa sitwasyon na parang wala ka ng matakbuhan at parang wala ka ng pag-asa. Kahit Christian ka na, hindi mo maiiwasan manghina at magtanong sa Panginoon na, Lord, bakit ako? Sabi naman ng Lord sa'yo, bakit hindi ikaw? Ako po mismo nararanasan ko to nung times na nito pong nagdaang bagyuhan, syempre wala po akong phone. Tapos hindi rin naman po ako makapag-aral kasi sobrang dilim. So, wala akong ibang gagawa kundi mag-isip. Tapos, dumadating na ako sa time na, Lord, ayoko na, hindi ko na kaya yung mga thoughts ko kasi parang naguguluhan na ako. Sabi ko nga sa Panginoon,
Lord, dahil ginigising mo pa ako every morning, ibig sabihin, may purpose ka pa sa akin, pero kung ako lang din ang masusunod, ayoko na. Sa sobrang dami kong pinagdadaanan sa mga puntong to, talagang wala na ako ibang magawa na, Lord, ikaw na lang. Parang gano'n na lang eh. So, bakit nga ba natin tatakbuhan ng mga pagsubok sa buhay kung alam naman natin na ang Diyos ang nagbibigay solusyon dito? Siya pa din naman ang may control over anything else. Sabi po sa Psalm 46, 1-2, God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea. There's this quote that I got from Brother Selwyn, lulubog pero hindi lunod. Amen. Sabi po, ngayon naman po, dumako po tayo sa pangatlo po nating puntos, Jesus leaves us comfort. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayong pananampalataya? Sa pagkakataon pong ito, tinanong sila ng Panginoong Hesus kung ba't sila natatakot. Nakita naman na nila kung paanong yung mga kayang gawin ng Panginoong Hesus. Nakita na nila kung paano ang Panginoon ay nakapagpagaling ng may sakit. Kung paanong kayang gawing posible ng Panginoon ang imposible. Nung mga panahon pong to, na-witness na nga nila na pinakain ng Panginoon ang 5,000, bukod pa yung mga babae at mga bata. Yung 5,000 pong yun is mga lalaki lang. Kung sa census, mga lalaki lang yung napabilang. Bukod pa po, yung mga asawa nila, yung ibang mga babae, yung ibang mga bata, bukod pa po doon. Pero, natakot pa din yung mga alagad. Alam naman nila na si Lord ay kasama nila, pero natakot pa din sila. Bakit? Dahil po, likas sa tao ang matakot. Due to various circumstances, natatakot po tayo. Hindi kasi natin alam ang future. Or kaya naman, takot tayong maranasan ulit yung naranasan natin sa past. Meron po tayong mga past traumas, minsan due to failure, may mga bagay or sitwasyon na hindi natin control, or kaya naman minsan, feeling natin mag-isa tayo. So, minsan po, kahit ako, natatakot din po ako sa dilim kasi hindi naman po sa natatakot pa ako sa multo, pero natatakot ako, halimbawa, pag nagmumotor po ako, minsan natatakot ako na baka may umaltak sa akin, isang balibag lang sa akin na ganun, tomba na talaga, wala na akong magagawa, hindi na makakalaban. So, hindi natin naiiwasan na matakot talaga minsan. Minsan out of nowhere, bigla na lang, halimbawa, nakasakay tayo sa kung saan, sabihin natin, what if mahulog to sa bangi? Mga ganong thoughts yung kahit ako po, what if mabangga kami dito sa truck na to? Yung mga ganon, yung mga nonsense na what ifs. Pero, aminin po natin, minsan may mga ganon tayo na, what if maantog na lang ako, yung mga ganon, or what if madulas ako, diba? Minsan natatakot po tayo kahit walang reason, kasi likas po sa ating mga taong matakot, kasi hindi natin alam kung ano yung mangyayari sa mga susunod na araw. Pero alam ng Panginoon na mafe-feel natin to. In fact, 365 times pong binanggit sa Bible ang phrase na do not fear. Meaning, sa bawat araw, sa buong taon, ang Diyos ay may nakalaan na verse sa atin para ipaalala sa atin na huwag tayong matakot. Amen. So, ibig sabihin ng Panginoon mismo, alam niya na darating talaga sa buong maghapon na matatakot ka, magpapanik ka, at magwo-worry ka. Amen. Pero po sabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Amen. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ganun din po sa Matthew 14 verse 27, but Jesus immediately said to them, take courage. It is I. Don't be afraid. Sabi po sa Psalm 23:4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Kahapon po mismo is naranasan po ng pastoral team first hand yung magpanik. Nung kumakain po kami ng lunch, sabi po ni Salvin sa akin, sis, paano na? Wala na tayong preacher. May sakit daw si Paz. So sabi ko naman po, girl, huwag kang magpanik. Ang Panginoon pa din naman ang gagawa ng paraan. Pero ako sa loob-loob ko, oo nga. Ako isip-isip ko, sino nga? Parang hindi naman ako. Parang sabi ko, hindi ako yan. Parang gano'n. Parang wala namang nakaprepare. Sa Selwyn, kaka-preach na. Wala ning isa man sa amin ng ready kasi parang nakaset na sa mind namin na
si pastor ay uuwi nga. Bigla naman nga na sina pastor hindi na nila kinaya. No Saturday, pareho na sila ni Ma'am Donna na nagkasakit. Sabi ko, pag kaya yan. Yabang ko pa, pero sa loob-loob ko, ano nga? Tapos, nag-decide na lang po yung pastoral team na magtulong-tulong para makabuo po ng preaching. First time po kaming maka-witness ng preaching na groupings. So ito pong sinasabi ko, lahat ng ito ay hindi po ito mula sa akin. Lahat ng ito po ay pinagtulong-tulungan pa ng pastoral team. Ano po yung point? Nagpanik naman din po kami. Medyo natatakot din po kami. Kinabahan din po kami na baka nga walang mag-preach or ano ba, wala bang Sunday service. Pero hindi naman kami papayag na walang Sunday service. So paano naman? Paano naman yung mga kaluluwa natin na nauuhaw? Lahat tayo sa ngayon, gutom. Takot na nga tayo sa nangyari ng bagyo. Di sana nadagdagan pa lalo, hindi po ba? Pero ang Panginoon po ay sobrang tapat. Who would have thought na yung usual na 1 month preparation ay kayang gawin in 1 night? Ako po mismo ay hindi ko po kayang tumayo nang walang masyadong preparation. Ako po ay si OA girl din. Ako ay si panic girl din na kinakailangan lahat ng bagay ay planado. Ako po ay, kung sa amin po, ako po yung si, magplano na. Parang 1 month pa lang, kailangan, tapos na ang gagawin natin. Lahat dapat nakalista na, dapat alam na natin ang gagawin natin. So, pagka gantong punto po ng sitwasyon, ako mismo hindi ko din po alam kung paano magre-react. Kung magsasabi man po ako na hindi, kaya yan. Pero sa loob-loob ko po, napapanik talaga ako. Yung ko po, hindi po talaga ako okay. Kanina nga, parang narinig, sabi ko, parang napasuwat ako Parang bigla ko, bakit ba bigla ko sinabi kay Selvin, ako na. Yabang ba? Kay Selvin, itabi mo ako na. Yabang ni girl, talagang parang, hindi ako to, ganun pa ako. Kasi iniisip ko din naman, syempre napapagod din naman ang mga kapatiran. Kasi parang, lagi ko sinasabi na nagre-review ako, hindi ko kaya, ganyan-ganyan. Pero kagabi, bigla ko sinabi kay Saldin, ako na. Kasi po, ang Panginoon po ang nag-a-appoint sa atin. Ang Panginoon po ang nagkakalob sa atin ng kalakasan sa lahat ng mga pinagdadaanan natin. Kung ako lang din po, hindi ko po naman din kaya na tumayo dito. Kung ako lang po ang nag-prepare ng preaching na to, hindi ko po din yun matatapos. Pero dahil ang Panginoon po ay tapat, ang Panginoon po ay kumikilos sa kalagitnaan natin. Amen. Ang Panginoon po ay mahal tayo at hindi tayo hahayaan na magutom tayo ngayong araw. Tinutulungan po tayo ng Panginoon para matapos po yung mga ganitong uri ng gawain. Amen. Ang Panginoon po ang nagsasabi na huwag kayong matakot. Ako na to. Si Jesus na to. Parang gano'n. Ako na to Huwag tayong matakot kasi ang Panginoon po palagi ang kayang makapagpatigil ng kahit na anong bagyo ng buhay natin. Amen. So, ang naisip ko pong illustration dito is yung sarili ko pong buhay. Nasa punto po ako ng buhay ko ngayon na sobrang na po akong natatakot talaga. Due to uncertainty and past experiences, para sa kaalaman po ng lahat, meron na lang po akong less than 1 month para sa preparation para sa board exam. Hanggang ngayon po, hindi ko pa rin nare-review lahat ng topic na dapat kong ma-review. Hanggang ngayon po, dapat nakakatapos na po ako ng 2 taon ng CEREF sa gada isang araw. Pero nangyayari sa 2 problem gada isang araw. Habang lumalapit po yung araw ng board exam, mas dumadami po yung pagsubok na pinagdadaanan ko na para bang unti-unti nararanasan na huwag na lang kaya ako mag-take. Parang chicken out na nga po ako. Para bang gusto ko na namang umayaw. Nandyan po yung mga problems, family problems, financial problems, sariling problema sa sarili. Bumagyo pa po. Nawalan pa ng kuryente, nandun po yung fear na baka bumagsak ulit. Siyempre, naranasan ko ng bumagsak, parang natatakot na ako na bumagsak ulit. Pero here I am, nagpipitch po sa harap nyo, saying, huwag kang matakot and be calm. Habang Amen. ako, sa mga panahon na to, sa loob-loob ko, hindi rin po ako kalmado. Pareho po tayo nagpapaka-OA sa mga oras na to. Dito lang po natin mapapatunayan na ang Panginoon naman po kasi talaga ang magdadala ng message. Amen. Ang Panginoon po naman kasi talaga ang magtatanong sa'yo na, ba't ka ba matatakot? Hanggang ngayon ba, wala ka pa ding pananampalataya? Ito po, ranas na ranas ko nung college ako, talaga namang si girl, panik na panik kapag talagang araw na ng exam.
instead na mag-aral at mag-solve, inuuna pa na, paano pa bumagsak ako? Kahit na dapat naman, ang ginagawa ko na ng mga times na yon, parang mag-ready, i-prepare yung sarili ko para sa exam. Pero ang ginagawa ko, what if bumagsak ako? What if hindi ko pala kaya? What if hindi talaga ako para sa engineering? Parang ganun-ganun pa yung naiisip ko dati. Pero ang Panginoon po, siya po ang nagpapatigil sa akin. Sinasabi niya po sa akin na, girl, dinala kita dyan andyan ka kasi ako ang nagdala sa'yo dyan. So, hindi naman ikaw ang may control over everything else. Ako naman din So, ba't ka ba matatakot? Sa totoo lang, ilang years na po akong Christian, pero dumadating pa din po ako sa punto ng buhay ko na natatakot pa din po ako. Siguro naman, lahat po sa atin nanenervyos pa din Siguro naman po, lahat sa atin minsan nagtatanong pa din, Lord, bakit naman ganon? Lahat tayo, aminin po natin, lahat tayo may ganong thoughts. Meron tayong thoughts na paano na kaya bukas, paano na kaya yung mga alaga ko dyan, paano na kaya yung mga mahal ko sa buhay, paano na kaya ako, paano na kaya ang health ko. May mga ganun po tayong thoughts. Pero ang Panginoon po, nagsasabi sa atin, ba't ka ba matatakot? Hanggang ngayon ba, wala ka pa ding pananampalataya? Ang Diyos naman po sa kabila ng bagyo, hindi naman po siya nagbabago. Ang Diyos po na sinasamba natin ay Diyos na nagpahawi ng dagat para kina Moises. Ang Diyos na nagligtas kay Job. Ang Diyos na tumutulong kay David. Against Saul. Di ba po? Ang Diyos naman hindi naman siya nagbabago Tayo naman lang po ang nagbabago Tayo naman po yung parang very indecisive palagi na minsan nagtitiwala sa Panginoon. Minsan, hindi. Pero ang Panginoon, kahit anong nafe-feel mo, kahit sino ka, kahit gaano kaliit ang pananampalataya mo, hindi naman siya nagbabago Amen. Siya yung Diyos na nagbigay kay Abraham ng anak kahit na napakatanda na nila ni Sarah. Siya ang Diyos na nag-allow para mabuntis si Mary kahit na siya ay virgin. Di ba po? Siya ang Diyos na gumagawa ng posible sa kabila ng lahat ng imposibleng mga bagay. Amen. Kung nasa punto ka ng buhay mo ngayon, na feeling mo, paano kaya ako makaka-move on? Paano kaya ako magkaka-love life ulit? Paano kaya ako magkaka-asawa? Wala nga akong girlfriend. Paano kaya ako magkakapera? Wala nga akong trabaho. Di ba po? Paano kaya ako makakapasa? Ganito naman ako kabobo. May mga ganun po tayong thoughts, pero nakakalimutan natin na ang Diyos natin ay Diyos na hindi nagbabago. Huwag po natin kalilimutan na mayapat ngayon ay millennial na ang Diyos ay nag-evolve na din. Hindi po. Ang Diyos naman ay Diyos pa rin na nakapagpapagaling ng may sakit. Ang Diyos ay nakapagpapatigil pa din ng bagyo. Amen. Hindi man natin na-experience first hand na pag sinabi natin na, Lord, sana naman tumigil ng bagyo, talagang titigil agad ang bagyo. Hindi naman ganun ang Panginoon. Hindi naman siya nagmamagic. Ang Panginoon po ay Diyos na rational. Ang Diyos na nag-base sa katotohanan. Amen. Ang Diyos na may tinuturo sa kabila ng bagyo ng buhay. Ganun po ang ating Diyos. Huwag po natin kalilimutan na ang Diyos po ay hindi nagbabago. Siya pa din po ang Diyos na nagpo-provide sa ating mga pangangailangan. Kung paanong nakaranas si Job ng hirap ng buhay, kung paanong nawala lahat ng mga anak ni Job, lahat ng mga kayamanan niya, even yung kanyang asawa, iniwan na siya, ang Diyos pa rin naman ang nagbigay ulit sa kanya. Ang Diyos pa din naman ang nagpanumbalik ng yaman na meron siya. Ang Diyos pa rin naman ang nagkaloob sa kanya ng kalakasan. So, ganun din po ang Diyos na sinasamba natin. Na kahit po gaano katindi ang bagyo na pinagdaanan natin, is siya pa din po ang Diyos na makakapagpabalik sa atin ng lahat ng bubong na sinalimpad, lahat ng mga puno na nawala, lahat ng mga pananim na sira, lahat ng kabuhayan natin na dala ng bagyong Christine. Kahit na may mga fear pa din tayo na bumalik ang bagyo ngayon, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Tandaan po natin yun. Sabi po sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Amen. Mga kapatid, pakatandaan po natin na gaano man kalaki ang bagyo na dumadaan sa buhay, palagi natin pakaisipin ang sinabi ng Panginoon, huwag kang matakot, kasama mo ko.
Kaya naman, dapat lang tayong kumalma sa gitna ng bagyo dahil si Jesus po mismo ay kalmado. So, magpakakalma naman tayo. Sabi nga ni Gian kay Jonah kahapon, sobra ka ng OA. Huwag po tayo magpaka-OA lagi. Matuto po tayong tumahimik. Stop, look, and listen. Matuto po tayong kumalma bago tayo mag-react. Sapagkat kaya po ng Panginoong Jesus magpatigil ng bagyo o anumang mahirap na sitwasyon at magpakalma ng alon sa buhay natin. Pangatlo po, si Jesus ang nagbibigay ng kapanatagan sa atin. Ngayon po, tayo po ulit ay tumayo para po tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na nasa langit, purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago simula noon hanggang ngayon, Panginoon. Ikaw ang Diyos ni Isaac, ni Jacob, ni Abraham, Panginoon, ni David, ni Job, Panginoon, at lahat ng character sa Bible, Panginoon, na pinakitaan mo, Panginoon, ng iyong kapangyarihan. Ikaw ang Diyos na nakapagpapagaling ng may sakit. Ikaw ang Diyos na nakapagpapakalma sa bawat isa sa amin. Ikaw ang Diyos na may kayang makapagpatigil ng anumang unos. Ang Diyos na magsasabi sa amin na huwag kaming matakot sapagkat ikaw ay kasama namin. Panginoon, salamat po sa kabila, Panginoon, ng bagyo ng buhay. Sa kabila, Panginoon, ng lahat ng aming pinagdadaanan. Sa kabila, Lord, ng kahinaan namin. Ikaw ang Diyos na nagiging kalakasan namin, Panginoon. Ikaw ang nagsasabi sa amin na tumigil kami, be still, sapagkat ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos na hindi nagbabago, Panginoon. Ikaw nga po ang Diyos na may gawa ng langit at lupa. Kaya ikaw din naman ang may kontrol ng lahat ng ito, Panginoon. Ikaw ang nagsasabi sa amin na kami ay maniwala sa iyo, manampalataya kami sa iyo, at magtiwala kami sa mga kaya mong gawin. Sapagkat naniniwala kami na may gagawin ka, Panginoon. May gagawin ka sa Master's Harvest Community Church, Panginoon. Nakikita mo ang perseverance, Lord, ng bawat kapatiran. Kita mo na sa kabila ng kawalan ng kuryente, Panginoon, ay nagpupuwi kami sa iyo, Panginoon. Walang anuman na makapagpapatigil sa amin na mapapurihan ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magdadagdag pa, Panginoon, ng bawat kaluluwa dito sa aming bahay-sambahan, Panginoon. Ngayon pa lamang ay dinideclare na namin, Panginoon, na magra-raise ka pa ng maraming leaders, O Lord. Yes, Ngayon Lord. pa lamang dinideclare na namin ng victory, Panginoon. Yes, Lord. Dahil pagkakaloob mo sa amin sa church na ito. Yes. Kung ngayon man, Panginoon, ay nagkukulang kami financially, ikaw ang Diyos na magkakaloob sa amin. Ikaw ang Diyos na magdadagdag sa amin, Panginoon. Ikaw ang Diyos na magbe-bless sa Master's Harvest Community Yes, Church, Lord. Panginoon. Ikaw ang Diyos na tutulong sa amin upang magkaloob kami sa bahay-sambahan na ito, Panginoon. Kung paanong kami ay kinakalinga mo, Panginoon, kami din naman ay kakalinga sa mga kapatiran namin at sa pangangailangan ng church, Panginoon. Hindi kami matitinag ng kahit anong unos, Panginoon. Hindi kami matitinag ni Satanas, Panginoon. Matututunan namin kung paano kami magre-react, Panginoon, sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Lord, sa punto pong ito ay dinadalangin po namin, O Diyos, ang aming po mga kapatiran na wala dito, sa lahat ng mga kapatiran namin na sinalanta ng Bagyong Christine, Lord, sa mga tahanan, Panginoon, na nasira, sa mga bubong, Panginoon, na dinala ng bagyo, sa mga kabuhayan na nawala, sa mga pananim na dumapa, Panginoon, sa mga kapatiran namin na nagkasakit dahil sa bagyo. Dalangin namin ang pagkalinga mo sa kanila, Panginoon. Even, Panginoon, sa mga tao sa Bicol, Lord, sa iba pang bahagi ng Batangas, kita mo, Panginoon, kung paano kami nilanig ng bagyong ito, Panginoon, kung paano lahat kami ay nagulanta, Panginoon, at hindi kami sanay sa gantong uri ng sitwasyon. Pero, Lord, ikaw ang sasama sa amin para kami bumangon, Panginoon. Ikaw ang tutulong sa amin, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin lahat ng ito, O Diyos. Kayo ang Diyos na mapagpagaling. Even yung pastors namin, Panginoon, kay Pastor Miguel at kay Ma'am Donna, nakita mo, naging effect sa kanila ng panahon, Lord. Sila man din ay napapagod, Panginoon. Sila man din ay nagkakasakit, Panginoon. Ngunit, Lord, ikaw ang Diyos na mapagpagaling, O Diyos. Kayo na po ang bahala sa aming mga leaders. Kayo na po ang bahala sa aming mga elders,
years, Panginoon. Sa kabila ng lahat ng pinagdadaanan namin, Panginoon, Ikaw ang magpapatibay ng loob namin. Ikaw, Panginoon, ang sasama sa amin na mapagtagumpayan namin ang lahat ng ito. Kay Tito Obed, Panginoon, nakita mo, Panginoon, ang sitwasyon niya ngayon, O Lord. Patuloy namin dinadalangin na palakasin mo po ang kanyang loob. Even yung kanyang family, Lord, alam namin na sila man ay nahihirapan din. Kayo magpo-provide sa kanilang mga pangangailangan financially, mentally, emotionally, at lalo't higit spiritually, Lord. Sasamahan mo po sila, Panginoon. Kami din na naririto, O Diyos, patuloy mo po kaming palakasin, Panginoon. Magpalakasan kami, Panginoon. Yes, Sa Lord. kabila, Lord, ng pagyanig sa amin, may isa o dalawa sa amin na kalma at alam kung ano ang gagawin. May isa sa amin o dalawa na magbibigay ng solusyon, Panginoon. Yes, Makakaisip ng mga solusyon sa bawat problema na pinagdaraanan namin. Salamat, Panginoon, sapagkat may pamilya kami na kagaya ng Master's Harvest. Yes, Lord. Kami man ay iwan ng kahit na sino, alam namin na hindi mo kami iiwan. Kami man, Panginoon, ay bagitin, alam namin na ikaw ang magpapakalma sa amin. Yes, Lord. Kami man, Panginoon, ay magkulang, ikaw ang magpapasagana sa amin. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago simula noon hanggang ngayon. Salamat po aming Ama sa mga natitirang oras po, Panginoon. Ng araw na ito, kayo po ang maparangalan, Panginoon. Kayo po ang pumagitna sa fellowship, Lord. Salamat po sa bawat celebration sa kabila ng mga bagyo, Panginoon. Sa lahat ng pinagpapasalamat po namin sa buhay. Salamat po, Panginoon, dahil binibigyan niyo pa rin po kami ng reason para magpuri sa iyo. Kahit wala ng reason, Lord, magpupuri pa din kami. Yes, Lord. Hindi nagbabago, Panginoon. Salamat po, aming Ama. Ulitin ka. May the grace of the Lord Jesus, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us all, now and forevermore. Amen. Ayan, purihin po ang Diyos. Palakpakan po ulit natin ang ating Panginoon. Sa isang napakagandang mensahe po na talagang napapanahon po sa ating lahat, sa pinagdaanan po natin this past few weeks or days. Talagang ang Diyos po ang nagkakaloob ng kalakasan sa atin. Kaya awitin po natin ang kantang Still. Ay sa puso po natin ang kantang ito dahil talagang ang Diyos po sa kabila po ng bagyo ay talagang pinapaalala po niya sa atin na be still and know that I am God. Amen. Kaya tayong lahat po ay umawit po sa Panginoon. Praise you, O Lord. Kami po ay nalalas. Until